Ano-ano nga ba ang mga bansang malapit na hindi matirahan dahil sa sobrang init? It's time, Solid Archers, welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Dahil sa tumitinding global warming sa mundo, sinasabing may mga bansang baka maglaon ay pwedeng hindi na matirhan ng tao o uninhabitable na. Ano-ano kaya ang mga bansang ito? Number 1. India. Sa India, ang init ay nauugnay sa gutom. Ang tumataas na init at extreme weather ay nagbabanta sa ani ng mga pananim. Kahit ang mga pananim na nakaligtas ay mas kulang sa sustansya, ang agrikultura sa India ay umaasa sa panahon ng tag-ulan. Kapag ang mga pag-ulan ay napakahina, nabibigo ang ani. Mahigit sa 60,000 na mga magsasaka sa India ang nagpakamatay sa nakalipas na 30 taon. Marami sa kanila ay naghihirap dahil sa klima. Sa taong 2050, ang pag-init ng mundo ay magdaragdag ng 30 araw ng matinding init. Ang average na temperatura sa India ay tataas din ng 2 degrees Celsius. Number 2. United Arab Emirates. Sa mga disyerto, ang average na temperatura sa panahon ng tag-init ay umaabot sa 50 degrees Celsius. Wala ring pag-ulan na nagaganap. Ang patuloy na pag-init ay magpapalala pa ng kalagayan. Ang kabisera ng Abu Dhabi ay lalo nitong mararamdaman ang pinsalang dulot nito. Ito ay nagdaranas sa isang pangyayari na tinatawag na well above temperature, kung saan ang matinding init ay pinagsasabay ng mataas na kahalumigmigan. Ang mga temperatura na higit 6 degrees Celsius ay hindi kaya ng katawan. Ang karaniwang tao ay maaaring mawala ng malay matapos ang 10 minuto. Number 3. Sa Namibia. Sa kasalukuyan, halos taon-taon nang nagkakaroon ng tagtuyot sa Namibia. Noong 2019, idineklara ng pamahalaan ay isang state of emergency kung saan kinakailangang ipagbili ang 1,000 mga hayop sa kagubatan. Kung hindi, sila ay mamamatay dahil sa init at kagutuman. Ang isang tagtuyot na iyon ay nagdulot ng 53% na pagbaba sa ani ng mga pananim. Sa taong 2050, ang Namibia ay magiging more vulnerable ng 45% sa banta sa seguridad sa pagkain. Number 4. Ang Japan. Ang Japan is the most at-risk country for extreme weather death. Noong 2018, sinalanta ng mga bagyo, heat waves, pagguha ng lupa at pagbaha ang Japan. Dahil sa mga pangyayaring ito, mayroong 1,282 na mga namatay. Ang pagbabago ng klima ay nagpapataas ng posibilidad ng matinding klima. Ang milyong-milyong mga mamamayan ng Japan ay kinakailangang iligas. Ang mga pangyayaring ito ay nagiging mas madalas. Sa pamamagitan ng taong 2050, kalahati ng Japan ay maaaring hindi na matirhan ng maayos. Number 5. Ang China. Ang China ay magkakaroon ng pinakamaraming mga pagkamatay dahil sa kawalan ng seguridad sa pagkain kada kapita. Higit sa 330,000 katao ng mga Chino ang mamamatay dahil sa pagbabago ng klima. Ang China ay madaling maapektuhan ng tagtuyot, baha at mga bagyo. Ito ay nagkakaroon ng epekto sa 1/3 ng kanilang agrikultura. Ang mga problema na ito ay inaasang lalo pang magiging mas malala. Ang pagtaas ng antas ng dagat at matinding init ay magiging sanhi ng kagutuman. Malalahing bahagi ng China ay magiging hindi matirhan ng maayos sa pagitan ng taong 2100. Number 6. Ang Sudan. Ang Sudan ay mayroon ng problema sa hindi regular na supply ng mga pananim. At ito ay lalo pang magiging mas malala. Ang tagtuyot ay nagpapalala ng desertification o pagka-dry ng mga lugar na dating disyerto. Ito ay nagdaranas ng epekto sa Savannah Belt sa hilagang rehiyon ng Sudan. Ang patuloy na paglapit ng mga disyerto ay naglilikas ng buong mga nayon. Mahigit sa 80% ng mga Sudanese ay naninirahan sa mga rural na lugar. Sila ay malaki ang pagdepende sa agrikultura at hayupan. Anumang disruption sa ecosystem nito ay magiging malubha ang epekto. At number 7, Maldives. Ang Republika ng Maldives ang itinuturing na ultimate tropical paradise. Matatagpuan ito sa timog-kanlurang bahagi ng Sri Lanka at India. Ang Maldives ay nakakaakit ng humigit kumulang na 1.7 milyong turista taon-taon. Ngunit ang pagtaas ng antas ng dagat ay nagdudulot ng panganib sa kanilang pag-iral.
Ang mga isla ay may taas na 8 talampakan lamang mula sa antas ng dagat, kahit ang pinakamaliit na pagtaas ng temperatura ay maaring maging malalang banta. Libo-libong mga Maldivian ang tumungo sa Hulhumale, isang artipisyal na isla na may malawak na sukat. Layunin ng pagpapagawa ng isla na ito ay itaas ito ng 6.5 talampakan mula sa antas ng dagat. Inaasahan na higit sa 200,000 na mga tao ang lilipat doon. Ngunit malamang haharapin nila ang matinding kakapusan sa pagkain. Ikaw, Solid Archers, anong masasabi mo sa video na ito? I-comment mo lamang sa ibaba. Solid Archers, kung meron ka mong reaksyon sa videong ito, i-tweet gamit ang #Archlight at #Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!